Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, ito nga po yung isi-share ko sa inyo, no? Yung top 5 kung bakit dapat mag-focus din tayo sa ibang social media platform bukod sa Facebook monetization. Number 1, ito is magiging advantage natin to leverage at the same time para ma-explore natin yung iba pang opportunity dito sa online. Mas marami sa atin ang umaasa lang sa Facebook. So kung mapapansin nyo, ito yung ating expected sahod this coming June 25. So, maliit lang naman siya kung kukumpitin natin. But again, di ba, kung kayo po ay nagpo-full time bilang isang content creator, pwede nyo guys i-consider yung mga other social media platforms. So, mamaya pag-usapan ko sa inyo yung top 5 na reason kung bakit dapat tayo mag-focus din sa iba pang opportunity. Ayan, 527 times natin sa 55. So, 28,000 sa loob po yan ng isang buwan. So, yun nga, again, marami ding mga platform na pwede tayong kumita. Okay. So, hindi sapat na isa lang yung platform na nakadepende tayo. So, here's the 5 na reason kung bakit dapat natin subukan expand yung ating content sa iba pang social media platform. Number 1, ito. Mas malawak na audience. Pansin nyo guys, nag-offer na din tayo ng affiliate marketing, 'di ba? Yung mga affiliate links, yung products. Kahit wala tayong mga products, pwede tayong mag-affiliate, pwede tayong mag-promote mga products sa ating mga social media account. But again, make it sure na pasado yung mga produkto na yan sa polisiya ng mga platform na pipiliin nyo. Okay, sabi dito, number 1, mas malawak na audience. Hindi lahat ng tao ay nasa Facebook. Ayan, pwede rin, nasa TikTok, YouTube, Instagram, mas iba't iba ang audience, mas malaki ang chance magkaroon din ng mas maraming views, interaction, engagement, and yung popularity natin guys or yung market natin sobrang laki talaga guys dito sa social media. But again, make it sure again, pumapasa tayo sa mga polisiya ni Face ng mga platform, especially sa Facebook, di ba? So ako iniingatan ko mag-post ng mga links, yung mga links lang na pwede tayong maban or masuspend. So yun ang iniiwasan ko ngayon. Number 2, ito, algorithm changes sa Facebook. Yan yung number 2. So, bigla-bigla ang pagbabago ng Facebook algorithm. Pwedeng bumaba ang reach mo nang hindi mo inaasahan. Sa iba, may mga predictable at stable na engagement. So, I suggest, pwede nyo i-try sa YouTube, pwede nyo i-try sa Instagram, sa Thread. Ayan, ang dami na din po mga monetized na account dyan. So, ako nga guys, yung mga long form video ko, instead na ilagay ko sa Facebook, ang nangyayari kasi kaya hindi ko na nilalagay yung mga long form video. Kasi yung mga long form video ko guys, naka 16:9, na aspect ratio. So, pakita ko lang sa inyo guys dito yung example ng mga video orientation or yung video size, kung ano yung itsura. Ayan. So, yung mga ganyang size is paano siya pa-portrait. So, paano siya pataas. Yung isa naman is pahalang. Ngayon, kapag nag-post tayo dito ng YouTube, nagiging pahalang siya. So, parang di na-organize yung ating mga videos dito sa Facebook. So, I suggest, yung mga in-depth tutorial natin, yung mga tips natin, pinapapunta ko na lang sila sa YouTube. So, pwede naman yun, di ba? So, yun, nakapokus naman ako sa short video sa Facebook, then nakapokus naman ako sa long form video sa YouTube. Okay? Ito pa yung third reason, mas maraming monetization options. Kapag po nag-try tayo ng mga other social media platform na nag-offer ng monetization. Like for example, sa YouTube, merong super chat, membership, ads revenue. So, 3 din yung pwede nating ways to earn sa YouTube. Sa TikTok naman, may creator fund and live gifts. 2 naman sa TikTok. Sa IG naman, meron silang IG badge at brand collaboration. So, mas maraming pagkakitaan, mas maganda. So, yun yung best option na sinasabi sa inyo.
So, pwede nyo i-leverage, pwede nyo i-consider yung mga platform na yan ngayon. So, again, hindi lang naman sinishare to na para lumipat kayo sa ibang platform. But again, kumbaga ready na din tayo if ever merong mga instance na magkaroon tayo ng mga restrictions or violation, pwede pa rin tayong kumita kahit papano. Share ko lang guys, sa TikTok, wala pang monetizations ng ads. Sa ibang bansa pa lang yan. Pero for sure, magkakaroon na din yan in the near time. So, mas okay, ready na din kayo mag-create ng inyong brand, ng inyong tawag dito, name sa TikTok. So, pwede tayong kumita naman sa TikTok kahit wala pang ad revenue. Pwede sa affiliate program. So, kanina nga guys, alam nyo ba, nag-post ako dito ng yung binili namin na antena. Ayan, yung antena na yan. And kanina lang, sinek ko, meron na kagad 3 bumili ng produkto na yan. So, eto guys yung link ng TikTok shop ko. Ayan, click natin yan. Pakita ko lang sa inyo. Sana mag-open. Ayan. Wait lang natin. Ayan. So, makikita nyo guys dito, meron siyang yellow basket doon sa may ibaba. Ayun, nakikita nyo ba yun? Ay, nawala. Ayan, ito, yellow basket na yan. So, pag clinic niyan guys, meron akong kikitain na 14.62 pesos or kapag nag-purchase kayo. Mababa lang guys. But again, sample, ang daming Pilipino na maraming smart TV na hindi nagagamit. Imagine lang natin. Ang population ng Pilipinas is nasa 100 plus million, 'di ba? Sabihin na lang natin 1 million yung nakakita or nag-trending yung video na yan. Ayan, 1 million times natin guys sa 1%. So, meron 10,000 na possible prospect. Sa 10,000 na yan, sabihin natin, yung 1% ay nag-add to cart. Ayan, times natin sa 1%. So, 100. Tapos, sa 100 na katao na yan guys, sabihin natin yung bibili is nasa kalahati, times 50%. So, 50. So, times natin sa 15 pesos, that's 750 pesos din, di ba? So, yun yung produkto na yan, affiliate. So, maliit kung titingnan nyo, pero ang daming produkto na pwedeng i-share. Yan yung pinaka-worst case scenario na pag mayroong bibili. Diba? Yung iba naman, hindi lang naman isa. At nakadepende yan sa ino-offer nyo na amount ng product or services dito. Kung mas malaki yung commission. So, commission-based sa TikTok. Okay? So, yan yung mga ginagawa natin. Nag-affiliate din tayo. Nag-YouTube din tayo. And syempre, ito yung number 4 na reason kung bakit pwede rin tayong mag-try ng iba pang social media platform na pwede din tayong makahanap ng opportunity doon. Backup kapag na-disable ang account mo sa Facebook. Yan. So, ito nga pinag-usapan natin. What if magkaroon nga kayo ng problem sa Facebook? And alam naman natin, this Facebook monetization talaga, ang daming glitch. Like for example, nagkaroon ng unusual activity, hindi ka makakasahod. Nagkaroon ng disabled account, hindi ka makakasahod. So, nagkakaroon ng delay. So, isa sa pinaka-common problem ngayon ang pagkaroon ng disabled or suspended na account. Kapag po nagkaroon kayo ng mga ganyang scenario sa inyong Facebook account, freeze po ang monetization. So, wala kayong kikitain doon sa specific day kung kailan kayo na disabled or na-suspend. So, walang earnings yun. Okay? Kung meron kang other platform, hindi mawawalan agad ng source of income. Diba? So, kung meron ka pang traditional business, pwede nyo ring itry. Hindi lang naman sa other social media platform. Okay? So, number 5, mas malawak na opportunity sa brand deals. So, napaka-totoo nito guys dahil isang nga po ako sa patunay na newbie bilang isang content creator at may nag-message sa atin na magkikreate lang tayo ng video regarding dito sa mic po na ginagamit ko sa pagbablog. Ito nga po yung Lark by Holy Land. So, ito is gamit na gamit ko every single content na gagawin namin. So, ito ginagamit ko, noise cancellation, and alam niyo ba, binigay lang to ng libre. Dahil nagustuhan yung vlog natin or talagang tinatry nila sa mga creator kung useful ba or yung feedback. So, ako, sobrang useful nito kasi ilang year na din to. So,
okay na okay siya. At ilang months ko na siyang na-charge. Ayan, kasi meron pa siyang 50%. Ayan, di ba? So, yun lang, sinare ko lang. So, yun yung gamit ko every vlog. Ayan, kasi nga, tagal malobat. Very convenient at syempre secured. Hindi siya nalalaglag basta-basta. Ayun, so hindi siya sobrang obvious. Ayan, so, para lang siyang botones dyan. So, nakadikit yan dyan sa ating isang cellphone na ginagamit habang nagbablog tayo. So, brand deals. Pwede nga tayo makakuha ng brand deals sa different social media platforms. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-try na kayo, guys, ng other social media platform. Ang mga brand ngayon ay naghahanap na ng mga multi-platform influencer. Kung active ka sa iba't ibang platform, mas attractive ka sa potential sponsors. Ayan. So, alam naman natin, kilala din natin yung mga top creators na nagpo-promote talaga ng mga brands and services online. And meron silang brand deals, pwede rin silang makakuha ng siyempre service tawag dito talent fee. Ayan, 'di ba? Hindi lang yung mga produkto, pwedeng may talent fee din 'yan. Kung gusto mong lumago bilang isang content creator, importante ang pagiging flexible at multi-platform at huwag lang tayong umasa sa isang social media platform, which is Facebook. So, hindi ko to sinishare para panghinaan kayo at lumipat kaagad kayo sa ibang social media platform. Well, eto guys is, na-try ko naman, well, effective sa akin, pwedeng sa'yo hindi effective. Pero ako nga guys, iniisip ko lang, what if talaga magkaroon ng problema yung Facebook, and nagkaroon naman talaga ng problem, ilang beses din tayo na disabled. So, yun, nag-try tayo ng YouTube, nag-try tayo ng TikTok, yun. So, well, kahit pa paano naman, nakaka-survive naman tayo dito sa content creation. So, yun, muna for today's video. Maraming salamat at kung nakatulong tong video na to, don't forget to click the like button or the like button, the notification bell, and subscribe button para pag meron tayong mga next video update, manonotify kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!